Yung mga name players ba natin, nakakuha nyo? Yung liga natin, again, marami tayong player na magagaling. No? At isa na dyan, sila Carlo Biado, yung mga nakakalabas. Marami akong nakikitang player na mas magaling pa na hindi nabibigyan ng pagkakataon. So itong mga player na to, gusto ko silang unahin. Kasi hindi sila walang sponsor, walang manager, hindi makasali sa tournaments. Kasi magastos ang tournament. Tapos hindi ka pa sigurado kung mananalo ka. So the league would start with players na hindi nakakalabas ng bansa. Pero definitely, these players are top players. So right now, hindi ko pwede i-disclose itong mga pangalan. Pero soon, we will announce yung mga players na. How about the teams? Paano tatakbo? Para ba yung sa basketball natin na parang independent do sa liga, hindi yung liga yung... Although may isang liga na yung may-ari yung nagpapasaya. Sagot na. Sagot ng Sarge, di ba? Yun yung kinaklaro namin tatlo. Okay? As teams, we will be governed by rules. And as teams, alam nyo ang limit nyo that you cannot dictate upon the league. Miyembro kayo, nagpa-participate kayo, pero hindi kayo ang magdidictate ng terms or rules of engagement. Kasi, hindi na tayo lalayo, this is what is killing one of our favorite sports, pastime, and our passion currently. Hindi ko na kailangan ibigay sa inyo yung tatlong letra. Pero malapit dito, partan nyo lang yung isang letra, booking na Di ba? Natuto kami doon, o natuto ako, at yung sinasabi ko kay boss, ikaw as CEO, you would have to flex your muscle. Okay? Oo, investor natin yung mga initial 4 teams. But that doesn't mean they own the league. They are part of the league. Siya pa rin ang mukha, siya pa rin ang utak, siya pa rin ang magdidesisyon. Ako ang berdugo, yun ang tagatakbo. So meron na may pangalan na yung mga teams na kasali? Nung isang gabi, nag-uusap kami ni boss. Sabi ko, boss, para mabilis. Dahil, di ba, ang hinihingi natin is a regionalistic flavor. Sabi ko sa kanya, initial teams natin, ibigay natin doon sa tatlong regions natin. Luzon, Mindanao, Visayas, Luzon. Okay, tapos yung ika-apat, pag-uusapan namin. Ito talaga ba ang sentro ng bilyar, itong NCR, o Pampanga ba? Ano bang nerve? Parang gusto ko alamin sa kanya, ano ba talagang epicenter ng billiards right now? Kasi right now, kahit saan ka pumunta, may mga nagbibilyar. Pero ano acknowledge na epicenter? Is it Manila, NCR, or is it somewhere in Pampanga, ang birthplace ni Efren Bata Reyes? So, yun yung 14, yun yung pag-uusapan namin. Pero actually, hindi ba namin na-discuss? Kaya nga, ang ganda nitong opportunity na ito para ikwento sa inyo, para kasama namin kayo during the infancy stage. Makikita nyo kung paano natin bubuuin, binubuo itong Sharks Billiards Association na ito. Kaya yun nga pakiusap ko sa inyo, yung pag-aangat ng billiards to the level na re-respetuhin siya, mamahalin siya, at ipapakita yung ningning niya, will have to be a collective effort. Last question from my end. Nabanggit nyo kanina yung players playing money games sa labas. Pero, yung laro na to, malamang pwede naman magpulungan yung maglalaban eh. Money game tayo. Papayagan nyo yung gano'n o bawal yung gano'n? Definitely, bawal yung gano'n. Actually, problema yan sa lahat ng sport, hindi na sa bilyar. Sa basketball, meron din naman nagsusugal, di ba? Sa atin, with the league and the team format, tingin ko, mas mahihirapan yung players. Kasi again, kahit manalo ko doon sa laban ko, matalo ko doon sa laban ko, doesn't mean na yung mga ibang kasali o kakampi ko ay matatalo rin. So it makes it harder for players to fix yung mga laro nila. Mr. Mariano, well, the primary reason or the valid reason Tony Mariano, the father of billiard in the Philippines, is not only to provide billiard players regular income, but also discover
young promising talents for future international competition. Do you kindly believe that your program serves as a breeding ground of future players in the caliber of Efrain Bataries, Jan Bustamante, and Dennis Ongkon? Yes, I think actually ang dami talagang player kung alam niyo lang. Kasi ako halos gabi-gabi nakakatambay ako sa mga bilyaran, nakakaload ako. At na-amaze ako, ang gagaling talaga ng mga player. Pero nandun lang sila. Kumbaga, na-stuck sila dun sa maliit na bilyaran na yun, fending for themselves, nagmamani game gabi-gabi. So, yun lang. Gusto ko lang makuha yung mga ganung tao at mailagay sa front line ng sport. Kasi sila yung puso ng sport natin. Sila yung athletes. When I interviewed Tito Soto at the time he was senator, he said to me again, Capital Football Club, that his plan is to construct or to put up billiard corners in every nook of the country to entice, to encourage, to induce young promising players to play billiard. But it doesn't realize because Soto, hindi na naging sila. So, it's pretty much a plan to continue or to put up a billiard corners in every corner of the Manila. Actually, gusto namin mangyari is we want SBA will be the parang the NBA of the sport. No? And we hope, kasi hindi naman namin kayang, kumbaga sa kupil lahat, kami na yung professional league, kami magagawa ng grassroots program, kami magagawa ng mga curriculum ng bilyar. As SBA, we hope to, kumbaga, to spark change or awareness sa lahat ng tao. Kumbaga, tulungan nyo kami na sana may ma-inspire dyan, gumawa ng grassroots program din sa Bacolod, sa Mindanao, sa Cebu, and eventually, the whole country would have its own grassroots program. Kahit na watak-watak siya, at least makapag-umpisa tayo somewhere. I know this is your program.